Sa kasalukuyang AFP Modernization Program, nagpahayag ang Department of National Defense, pati na rin ang matataas na opisyales ng hukbong sandatahan na makikipagtransaksyon na lamang sila sa mga bansang pabor sa Pilipinas at kapareho ang paninindigan na labanan ang mapang-aping gobyerno ng China, lalo na sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At ayon sa Max Defense, magiging apektado ang ibang supplier ng hukbong sandatahan sa modernization program, katulad na lang ng Israel at bansang Turkey, dahil na rin sa hindi nagpahayag ang dalawang bansa ng pagsuporta sa Pilipinas laban sa pangaagaw na ginagawa ng China sa ating teritoryo, kaya inaasahang maghahanap ng bagong supplier na bansa ang Philippine military. Hindi na rin naging maganda ang performance ng bansang Israel dahil na rin sa napakaraming delay sa delivery ng mga in-order ng Philippine Army, tulad na lang ng mga Guarani Armored Personnel Carrier na kung saan 4 na taon na ang nakalipas ay nasa 5 Guarani pa lang ang kanilang na-deliver, at pati na rin ang mga long-range surveillance aircraft na kung saan nakapag full payment na rin ang Philippine Air Force, ngunit malayo pa ang inaasahang delivery ng mga aircraft. Pagdating naman sa bansang Turkey, maraming ino-offer ang bansa katulad na lang ng mga warships at mga aircraft, ngunit mukhang hindi din naman interesado ang hukbong sandatahan dito, at hindi naman suportado ng Turkey ang Pinas sa West Philippine Sea, kaya naging dahilan siguro upang hindi bumili ang Pinas ng kanilang produkto. At dahil nga sa gusto ng ating bansa na bumili sa mga nasyong suportado ang Pinas laban sa China, mayroong nagpaparamdam na gustong mag-supply pa ng mas maraming armas sa Pilipinas, at ito na nga ang United Kingdom, na kung saan nagpahayag sila ng pagsuporta sa West Philippine Sea. Ayon sa kanilang mataas na opisyales, marami umanong may tutulong ang United Kingdom para sa modernisasyon ng Philippine military, at sa mga hindi nakakaalam, ay nakapag-supply na sila sa ating bansa ng mga defense equipment, katulad na lang ng AW159 anti-submarine helicopters na nakadeploy sa ating mga Rizal-class frigates, at sila din ang nag-supply ng mga navigational radars sa mga bago at paparating na mga warships ng Philippine Navy. Maliban pa dito, nabili din ng Pilipinas ang mga Jacinto-class patrol vessels mula sa United Kingdom, na kung saan nakabantay ngayon sa kanlurang parte ng ating bansa, dahil karamihan sa ating warships ay nakabantay sa West Philippine Sea. At ayon sa Max Defense, inaasahang mag-o-offer ang United Kingdom ng kanilang warships, at umaasa tayong i-offer nila ang kanilang Arrowhead 140 frigate, o mas kilala sa tawag na Type 31 frigate sa kanilang Royal Navy, na isa sa kanilang pinakabagong disenyong warship. Sinasabing ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng nasa $325 million o katumbas ng halagang nasa 18.5 billion pesos, na hindi rin kalayuan sa presyo ng mga Miguel Malvar frigate mula sa South Korea, na kung saan nagkakahalaga ng nasa 14 billion pesos bawat isang warship. At dahil nga sa mas mahal ang mga Type 31 frigate, masitik din ito sa armas at modern equipment, na kung saan kaya nitong magdala ng aabot sa 32 anti-air missiles at nasa 16 na anti-ship missiles, na mas marami pa sa pinagsamang missiles ng ating Miguel Malvar frigate, pati na rin ng Rizal-class frigate. Napakalaki din ito dahil may haba itong nasa 138 meters, at pati ang katabing bansa nating Indonesia ay napabili din ng dalawa nito sa United Kingdom, kaya hindi imposibleng bilhin din ito ng ating bansa. Maliban sa warships, pinagkakainteresan din ng Philippine Air Force ang mga Eurofighter Typhoon fighter jets ng United Kingdom, na kung saan isa sa pinaka-advanced na multi-role fighter sa buong mundo, at isa din sa may pinakamahal na presyo. Sinasabing ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng nasa $117 million o nasa 6.7 billion pesos, at hindi ito makikipagkompetensya sa mga naunang offer tulad na lang ng F-16 Vipers ng Amerika, dahil ibang aerial wing ng Air Force ang gustong bumili nito.
Ang 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force ang gustong bumili ng mga fighter jets tulad ng mga F-16 o hindi kaya mga KF-21 ng South Korea. Samantalang ang nagka-interes naman sa mga Eurofighter Typhoon ay ang 15th Strike Wing ng ating Air Force na responsable sa air support at airstrike missions. Ayon sa Max Defense, gustong gamitin ng 15th Strike Wing ang mga Eurofighter Typhoon bilang panlaban sa mga warships ng China, pati na rin sa kanilang mga artificial islands sa West Philippine Sea dahil kaya nitong magdala ng aabot sa 6 na anti-ship missiles, pati na rin mga long-range na cruise missiles. Wala pa tayong balita sa ngayon kung handa bang magpautang ng United Kingdom para sa mga fighter jets na ito dahil hindi biro ang nasa 6.7 billion pesos na presyo sa bawat isang Eurofighter Typhoon at hindi ito kakayanin lamang ng budget ng Philippine government. Mayroon pang inaasahang ibang offer tulad na lang ng mga air defense system, ngunit sa ngayon ay umaasa tayong ikukonsidera ng Philippine Navy ang mga Type 31 frigate upang mas mapalakas pa ang pangdepensa sa ating territorial waters. Hindi naman nagustuhan ng China ang pagsuporta na ito ng UK sa Pilipinas at nagbabala ito sa bansa sa panggugulo umano nito sa West Philippine Sea at dapat na wag makialam ang United Kingdom sa sigalot na ito. Umaasa tayong matutulungan tayo ng United Kingdom sa pagpapalakas ng ating hukbong sandatahan dahil sa mangilan-ngilan na lang din ang maasahang kaalyado ng Pinas at sumusuporta laban sa mapang-aping ginagawa ng China.